Seryoso niyang tiningnan si Simon. Hindi mo alam kung bakit kailangan kong gawin ito, Simon. Sa totoo lang, hindi ako matapang pero may mga bagay na kailangan kong gawin para sa sarili ko. Hindi ako babaeng inaakala mo. Aniya, kumunot ang noon ito na bakas doon na naguguluhan ito sa sinabi niya. What do you mean? Bakit mo kailangan gawin ito when in fact you can refuse this job? Nagtataka nitong tanong. Natigilan siya at hindi kagad nakaimik. Hindi na kailangang malaman ni Simon ang tungkol sa nakaraan nila ni Jeremy. Umiwas siya ng tingin at ngumiti. I'm sorry Simon, pero kailangan ko na rin magpahinga. Salamat sa oras para makinig. Paalam niya. Tumalikod siya ng makbang na pero napahinto rin siya nang magsalita ito. Kung ano man ang dahilan mo, nandito pa rin ako para maging kakampi mo sa bahay na to. You can cry on me, Leah. Nakangiting nito. Lumingon siya at ngumiti lang sa binata, saka naglakad ulit palayo dito. Nakahinga siya ng maluwag na makalayo siya. Hindi niya alam pero naiilang siya sa kabaitan nito. Hindi siya sanay kahit mukhang mabait naman ang binata. Where have you been, Talia? Napapitlag na lang siya nang marinig niya si Jeremy. Nakasandal ito sa gilid ng pinto ng silid nito kung nasaan siya. Kumunot ang kanyang noo. Inabangan ba siya nito? Diyan lang po sa terrace, Sir Jeremy. Aniya, ngumisi ito. Doon ba ang tagpuan ninyo ni Simon, ha? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ayaw kong makikipag-usap ka sa lalaking yun? You're not allowed to make friend with him because I hate him. Naintindihan mo ba yon? Madiin itong sabi. Bumuntong hininga siya. Kahit alam niyang may kasalanan siya rito, hindi pa rin siya papayag na diktahan siya nito ng mga bagay na alam niyang may karapatan siya. Hindi niya hahayaang tapakan itong pagkatao niya dahil hindi lang naman itong nagdusa. Wala naman ako nakikitang masamang makikipagkaibigan sa kanya, Sir Jeremy. Kung galit ka sa kanya, wala na akong pakialam dun dahil away niyong dalawa yun, paliwanag niya. Wala naman akong kinalaman sa kung anong alitan ninyo. He's nice to me at ganon din ako sa kanya. Nagulat na lang siya nang lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa braso habang matalim na nakatingin sa kanya. Isinandal siya nito sa wall na aniti kabisado na nito kahit hindi nito yun nakikita. Walang masama, sa akin meron, Talia. Ayaw kong lumalapit ka sa kanya because I know him. He love to play with different woman at hindi ako papayag na pati ikaw makuha niya because you're mine, Talia. Ako lang ang may karapatang gawin ang gusto ko sa'yo. Naintindihan mo ba? Pasigaw nitong sabi habang nakakulong siya sa bisig nito. Ano ba, Sir Jeremy? Nasasaktan ako, daing niya. Tinignan siya nito na bakas doon ang galit at inis. At sino ka para sabihin sa akin kung kanino ako makikipagkaibigan? Don't act like you really care, Sir Jeremy. Dahil wala ka naman nun, di ba? Ang gusto mo lang maging miserable ang buhay ko. Sinubukan niya itong itulak pero mas sinigpitan itong pagkakahawak sa braso niya. Sino nagsabing nag-aalala ko? I'm not Talia. Ayaw ko lang paglaruan ng ibang pag-aari ko. Ang laruang ako lang ang may karapatan. Ngumisi pa to, natigilan siya. Pakiramdam niya piniga ang puso niya sa mga narinig mula dito. Pinigilan niya ang umiyak. Dapat nga masanay na siya sa ganong sakit dahil habang kasama niya to, paulit-ulit yung ipaparana sa kanya ng binata. Laruan? Sumingap siya at ngumisi. Yun ba tingin mo sa akin, Sir Jeremy? Isang laruan mo? Mariin siyang umiling. Kahit kailan hindi mo ko pag-aarit, hindi mo ko laruan. Kaya kong tiisin lahat ng masasakit na salitang ibabato mo sa akin. Lahat ng pahirap na kaya mong gawin. Titiisin ko lahat yon dahil sa kasalanan ko. Pero hindi ko hahayaang tapakan mo pagkatao ko. Insultuhin ako at gawing laruan, madiin niyang sambit. Simula nang pikutin mo ko, nang sirain mong buhay ko. Mababa ng tingin ko sa'yo. Bakit nang pinikot mo ko, inisip mo ba na mararamdaman ko? Ginawa mo akong laruan noon. Minanipula at sinira kaya kung ano man ang gawin ko sa'yo. Ano man ang maramdaman mo, wala akong pakialam. Madiin itong balik. Naramdaman na lang niya ang luhang pumatak sa kanyang mga pisngi. Yumuko siya. Paulit-ulit pinapaalala nitong pagkakamali niya at sa tuwing naaalala niya yon, mas bumibigat ang nararamdaman niyang konsensya. Hanggang kailan mo sa akin isusumbat ang pagkakamali ko noon? Hanggang kailan mo ko pahihirapan dahil kaya kong tiisin lahat ng yon, pero hindi ko hahayaang gawin mo kung laruan? Oo, nagkamali ako, pero hindi nagbigay sa'yo ng karapatan para gawin ang lahat ng gusto mo sa akin. Oo, binaba kong sarili ko sa'yo. Na pinagsiksikan ko pero mas sigit ako kaysa sa laruan. Matapang niyang balik at tinalik si Jeremy na nagawa niya.
Matalim niya itong tinignan. Alam ko ng halaga ko bilang babae. Ang halaga ng pagkatao ko. Tumalikod siya at naglakad palayo sa binata. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga pisngi. Sir, may lalaki po nagwawala sa labas at hinahanap po kayo at si Leah. Napahinto siya na marinig ang boses ng katulong na si Cora. Lumingon siya at nakita niya itong kausap si Jeremy. Nagwawala? Sino? Nagtatakang anito. Kinabahan siya. Bumalik siya kay Jeremy at hinarap ang katulong. Sinong nasa labas, Ate Cora? Tanong niya. Hindi ko kilala Leah pero pamilyar sa akin ang mukha niya. Nakainom siya at nagwawala. Hinahanap ka niya at si Sir Jeremy. Kinakabahan itong pagkwento. Ate Cora, dalhin mo ko doon, utos ni Jeremy. Natigilan siya at kinabahan nang maalala niya si Alex at ang galit nito sa kanya. Alam niya nasaktan niya ito at umalis siyang hindi sila nagkakaayos. Nang makahuma siya, sinundan niya si Jeremy. Gusto niya itong pigilan pero alam niyang hindi ito makikinig sa kanya. Leah! Jeremy! Lumabas kayo dito! Narinig niyang sigaw ng lalaki. Mula sa labas na halatang nakainom nga ito. Nadat niyang pinipigilan ng guard ang binata. Natigilan siya at nagulat nang makita nga niya si Alex na nagwawala at pilit gustong pumasok doon para makita siya. Tal, please bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Nag-aalalang nilapitan ni Talia si Alex habang pilit itong pinipigilan ng guard. Halos matumba na ito dala ng kalasingan. Kita niya sa mukha nitong lungkot at selos na nararamdaman ng binata dahil sa takot nito habang kasama niya si Jeremy. Alex, tama na. Malungkot niyang sabi at nilapitan to. Binitawan ito ng guard at dinaluhan niya si Alex. Anong ginagawa mo rito? Nababahala niyang tanong. Namumungi ang mga matang tiningnan niya si Alex. Bakas doon ang pananabik na makita siya. Marahan itong hinawakan ng pisngi niya at hinaplos yun. Tal, please, sumama ka na sa akin. Uuwi na tayo. Pakiusap nito. Umiwas siya rito ng tingin. Alam niya nandoon si Jeremy na nakikinig. Alex, I'm sorry. Hindi ko gustong saktan ka. Hindi ko gustong maging ganito ka. Please, tama na. Hayaan mo muna ako manatili dito habang pinagbabayaran kong kasalanan ko. Aniya. Naaawa siya kay Alex. Niyakap niya ito ng mahigpit. Tal, I can't. Hindi ko kaya maghintay habang nandito ka. Habang kasama mo si Jeremy. Natatakot ako. Sambit nito na tila iiyak na. Hinarap niya to. Marahan itong sinapo ang pisngi nito. Ngumiti siya. Alex, magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka na hindi kita iiwan. Nandito lang naman ako para bayaran ang kasalanan ko. Hindi para ibalik ang nararamdaman ko kay Kuya Jeremy. Paliwanag niya. Umiling-iling si Alex. Pero hindi ko maiwasang hindi isipin na baka ma-realize mo na mahal mo pa si Jeremy. Natatakot akong iwan mo dahil mahal kita. Ani Alex na dama doon ang takot. Hanggang ngayon pala, hindi mo pa rin nakukuha ng buo ang pagmamahal ni Talia, Alex. Sabat ni Jeremy na may pang-uuyam doon. Natigilan siya at si Alex dahil sa pagsabat ni Jeremy. Lumingon si Alex sa binata at kagad bumakas ang galit sa mukha nito na may halong selos. Ngumisi lang si Jeremy. Nanliit ang mga mata ni Alex. Binitawan siya nito at gumewang na lumapit kay Jeremy. Kinabahan siya at natakot nang biglang hawakan nitong leeg ng t-shirt na suot ni Jeremy. And who do you think you are, Jeremy? Sa tingin mo hanggang ngayon, sa'yo pa rin ang buong puso ni Tal? Ngumisi to. Anong gusto mong mangyari ha? Bakit bumalik ka pa? Para guluhin kami. Galit na anito, kinabahan siya. Alex, tama na. Aniya na bakas ang pag-aalala kay Jeremy. Sinubukang pigilan ng guard ang binata, pero pinigilan ni Jeremy. Hayaan niyo siya. Anito, ngumisi si Jeremy at tinignan si Alex na animoy nakikita to. Hindi man lang ito nasisindak sa binata. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo kung sino ako sa buhay ni Talia? Well, I'm her first love. Ako ang lalaking kinabaliwan niya. Minahal at sinubukang kunin. Nangahamong anito. Tangina Jeremy, wala akong pakialam kung sino ka sa buhay ni Talia. Dahil iba nang nararamdaman niya ngayon. Alam mo kung ano na lang ang nararamdaman niya sa'yo? Awa at konsensya na hindi niya kayang iwan. Pero pagmamahal, matagal nang nawala yun dahil ako nang mahal niya. Madiing balik ni Alex. Bahagya natigilan si Jeremy. Mas tumalim ang tingin nito kay Alex. Pero kagad din itong mumisi. Sigurado ka ba, Alex? Sigurado ka bang nawala ng pagmamahal ni Talia sa akin? Hanggang ngayon nga natatakot ka, di ba? You're afraid that one day, you'll wake up alone again.
Hayop ka, Jeremy! Kasunod na ng pagsuntok ni Alex kay Jeremy, kaya natumba to. Napatakip siya sa kanyang big at napasigaw, maging si Cora. Agad nilapitan ng guard si Alex na susugod pa sana to. Alex, tama na! Aniya na makahuma sa pagkagulat. Nilapitan niya ang nobyo at tinulak ito palayo kay Jeremy. Naintindihan kong nararamdaman mo, pero hindi mo kailangan maging ganito. Mahal kita at sana sapat na yun para magtiwala ka sa akin. Umiiyak niyang sabi. Natigilan si Alex. Kita niya sa mukha nitong sakit at takot. Nasaktan siya nang pumatak ang luha sa mga mata nito. Dama niyang hinanakit nito. Paano magiging sapat ang hindi sigurado, Tal? Kaya ko bang magtiwala sa singsing na tinanggap mo? Kasi hindi ko na alam kung anong panghahawakan ko para magtiwala sa'yo. Bahagya itong kumiling para itago ang pag-iyak. Marahas nitong inalis ang pagkakahawak ng guard at tumalikod. Alex! Tawag niya pero hindi siya nito nilingon. Dere-derecho ito at animoy na wala ang pagkalasing. Nag-aalala siya sa binata. Nasasaktan siya pero bakit hindi niya kayang ihakbang ang mga paa niya para sundan ito at pagaanin ng loob. Wala siyang magawa. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga pisngi at hinarap si Jeremy na nakatayo na habang nakaalalay kay Cora at ang guard. Marahas nitong pinahid ang dugo sa gilid ng labi nito. Marahas din itong pinalis ang mga kamay na nakahawak sa braso nito. I'm sorry, Sir Jeremy. Bahagyang nakayukong aniya. Ngumisi si Jeremy. He's insane. Sumeryoso mukha ni Jeremy. So why you're still here? Hindi mo ba siya susundan? He's your boyfriend, right? Tanong nito. Umiwas siya ng tingin at bahagyang kumiling. Hindi ba't itong gusto mo, Sir Jeremy? Ang makita ako nasasaktan at nahihirapan? Makahulugan niyang tanong. Bakit kailangan mo sabihin kay Alex ang mga bagay na yun? Wala na siyang pakialam sa'yo at sa nakaraan. Inis ng sabi. Sumeryoso ito't ngumiti rin sa huli. Tama ka. Itong gusto ko pero hindi pa kita nakikita nasasaktan at nahihirapan. Mas masaya sana kung nakikita na kita para nasaksihan ng mga mata ko kung paano mo mararanasan ang karma mo. Anito, don't expect me to be kind to him dahil hindi siya lalaking inaakala mo. Makahulugan nitong sabi. Natigilan siya. Anong ibig sabihin ni Jeremy sa sinabi nito? Galit din ba ito kay Alex? Sa pagkakaalala niya, wala namang ginawa ang binata kay Jeremy. Anong ibig mo sabihin? Kung galit ka sa akin, huwag mo nang idami ang mga tao sa paligid ko. Dahil wala silang ginawa sa'yo. Ako lang naman ang may kasalanan, di ba? Kaya ako na lang ang pahirapan mo. Seryoso niyang sambit na bakas doon ng lungkot at hirap ng kalooban. Bumuntong hininga si Jeremy. Ngumiwi ito at marahang sinapo ang gilid ng labi. Hindi ako nagagalit ng walang dahilan, Talia. He's not the man you're dreaming of, Talia. Kapag ko'y bahagya itong kumiling. I'm tired, dalhin mo na ako sa loob. Malamig nitong utos. Gusto pa sana niyang mag-usisa pero hindi na lang siya umimik. Bumaling siya sa likod niya kung saan dumaan si Alex kanina. Kinakabahan siya para kay Alex lalo't nakainom ito. Natatakot siya sa kung anong gagawin pa nito dahil alam niyang labis niya itong nasaktan. Nang makaakyat siya sa silid ni Jeremy, agad nagdala si Cora ng first aid kit sa silid nito para sa sugat ng binata sa labi. Walang ganang umupo siya sa tabi nito at kumuha ng cotton buds at nilagyan yun ng betadine. Kung pwede nga lang sana niyang hayaan na lang ito. Umirap siya nang humarap sa binata. Lalagyan ko ng betadine yung sugat mo, Sir Jeremy. Medyo masakit ito kaya tiisin mo na lang. Paalam niya. Seryoso lang ito nakatingin sa kanya na para bang nakikita siya. Umirap ulit siya at marahang dinampi ang cotton buds sa gilid ng labi nito. Napangiwit at bahagyang napaatras. Ouch! Masakit! Dahan-dahan naman, angin nito. Kumunot ang noon niya. Ano pa bang dahan-dahan ang gusto mo? Ginagawa ko lahat to be gentle pero sadyang mahapdi ito sa sugat. Balik niya na naiinis na. Sige na, ituloy mo. Utos nito, suminghap siya. Dahan-dahan niyang dinampi yun, pero dahil sa inis niya, bahagya niyang diniin ang cotton bud sa labi nito. Napangiwi na naman ito. Nananadya ka ba, Talia? I'm sorry, Sir Jeremy. Hindi ko sinasadya. Pagsisinungaling niya. Hindi na po mauulit. Be gentle, okay? Tumango siya. Muli niyang dinampi ang cotton bud at marahan niyang pinahid sa labi nito may sugat. Nang akmang aalisin na niya ang kamay niya, naramdaman niyang hinawakan niya ni Jeremy at pinigilan. I want you to fall in love with me again, Talia. Dahil ayokong awa lang ang maramdaman mo sa akin. Heist!
Inis na nagpapagulong-gulong si Talia sa kanyang higaan dahil hanggang ngayon hindi pa rin mawala sa isip niya ang sinabi ni Jeremy sa kanya kanina habang ginagamot niya ang sugat nito. Bakit parang seryoso ang binata doon? Ano ba, Lia? Hindi ka dapat maapektuhan sa laro ni Kuya Jeremy. Pagpapakalma niya sa sarili. Kapag kuwan ay bumangon siya mula sa pagkakahigat na kasimangot na tumingala. Naiinis siya sa sarili niya, naapektuhan siya sa binata. Umiling siya. Wala siyang dapat maramdaman para kay Jeremy, kung hindi awa at konsensya. Bumuntong hininga siya nang maalala si Alex. Sinubukan niyang tawagan at i-text ang binata, pero hindi siya nito sinasagot. Nag-alala siya para sa nobyo dahil alam niyang nasaktan niya ito ng labis. Kapag kuwan ay nagpasa siyang bumaba ng silid para uminom ng tubig. Kailangan niya yon para kalmahin ang kanyang sarili. Palagi niyang dapat tandaan ang dahilan kung bakit siya naroon at yun lang ang pakay niya. Hindi na ulit siya mahuhulog kay Jeremy. Oh, why you're still awake? Napalingon siya na marinig ang boses ni Simon na kapapasok lang ng kusina. Dumiretso ito sa refrigerator at kumuha rin doon ng tubig. Alangan siyang umiti matapos makainom. Hindi kasi ako makatulog, Simon, dahilan niya. Dahil ba sa nangyari kanina? Narinig ko mula sa mga katulong about what was happened. Are you okay? Usisa nito. Okay lang ako, Simon. Salamat sa pagtatanong. So, why you're still here? Hindi kaya mas magalit ang nobyo mo dahil pinili mong manatili sa tabi ni Jeremy? Ani Simon, napawi ang ngiti niya. Umiwas siya rito ng tingin. May dahilan ako why I'm still here. At alam kong naintindihan ako ni Alex. Nagangat siya ng tingin at ngumiti. Kumibit balikat ito't gumuso. Alam mo, matagal na ako nagtataka kung bakit you always choose to stay with Jeremy, even he's not good to you. May nangyari ba sa inyo noon para tiisin mo siya ng ganito? Nagtataka nitong tanong, hindi niya magawang tumingin sa mukha nito na tila binabasa siya. Alangan siyang ngumiti. Dapat ba niyang pagkatiwalaan si Simon tungkol sa nakaraan niya? Kapag kuwa'y bumuntong hininga siya. Sa totoo lang, may malaking dahilan kung bakit ako nandito. Para alagaan si Sir Jeremy. Malungkot siyang ngumiti. May malaki akong kasalanan sa kanya na dapat kong pagbayaran sa pamamagitan nito. Pag-amin niya. Mas kumunot ang noon ito. Kasalanan na dapat mong bayaran? Kapag kuwanin natawa to. Hindi ba sobrang naman tong ginagawa mo at ginagawa ni Jeremy sa'yo? Everyone made a mistake dahil walang perpekto. We always try our best to be a better person. But it doesn't mean we are perfect. Seryosong anito. Ngumiti siya. Tama ka, nagkakamali naman talaga tayong lahat. Pero ang pagkakamaling nagawa ko, hindi lang yung simpleng pagkakamali. Malungkot niyang sabi, bahagyang kumiling si Simon at suminghap. Hindi ko alam kung ano yon, pero hindi pa rin ako sang-ayon sa ginagawa mo. Pwede ka namang umayaw, umalis kung pakiramdam mo hindi na tamang ginagawa ni Jeremy sa'yo. Anito. I'm fine, Simon. Salamat sa concern. Nakangiting aniya. Sige, magpapahinga na rin ako. Paalam niya. Tumalikod na siya at naglakad palayo sa binata. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti dahil sa kabaitang pinakita sa kanya ni Simon at ang concern nito para naiilang pa rin siya rito. Nang mapadaan siya sa silid ni Jeremy, napahinto siya at nagtaka nang makitang bahagyang nakabukas ang silid nito. Kumunot ang kanyang noo at dahan-dahang lumapit doon. Sinilip niya ang loob at nagtaka nang makitang nakatayo lang si Jeremy sa terrace ng silid nito habang pinagmamasdan ang malawak na kalangitan. Dahan-dahan siya pumasok doon dahil baka may kailangan to. Sir Jeremy, may kailangan po ba kayo? Lakas loob niyang tanong, hindi ito nagulat. Kaswal itong humarap sa kanya pero kagad din tumalikod. Bakit gising ka pa? Seryoso nitong tanong, lumapit siya sa binata. Hindi po kasi ako makatulog, Sir Jeremy, sagot niya. Saan ka nang galing? Sa kusina, uminom ng tubig, nautal niya sagot. Hindi agad sumagot si Jeremy. Naiilang siya at hindi sanay. Sa pagiging tahimik nito at malumanay. Ano kayang iniisip nito? Kailangan ba niyang matakot dahil doon? Sa nangyari kanina, ayaw ko nang maulit yun, naintindihan mo ba? Habang nandito ka, you're not allowed to accept visitors. Motoridad nitong sabi. Po, gulat na aniya. Sobra naman ata yun. Pero Sir Jeremy, I'll give you 1 day off in a week so you can get along with your family. May hinahon itong putol sa sasabihin niya. Hindi agad siya nakaimik. Totoo bang naririnig niya mula dito? Hindi agad nagsisingkin yun sa utak niya dahil
Hindi niya inaasahang magbibigay pa ito ng day off sa loob ng 1 linggo. Kumurba ang masayang ngiti sa labi niya. Talaga po, Sir Jeremy? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi po. Hindi po, gusto ko po. Miss ko na ang pamilya ko at ang malaking bagay sa akin ang makasama sila sa isang araw sa loob ng 1 linggo. Masayang sabi niya. Yun naman pala eh. Sige na, matulog ka na. Anito. Sige po, Sir Jeremy. Salamat po ulit. Thank you. Bahagya pa siyang yumuko. Hindi lang siya makapaniwala na kahit matindi ang galit nito, binigyan pa rin siya nito ng pagkakataong makasama niya ang kanyang pamilya. Akala nga niya hindi na siya nito papaalisin sa mansyon hanggat hindi siya nakakabayad sa kasalanan niya sa binata. Tumalikod na siya at naglakad pero napahinto rin na magsalita ulit si Jeremy. Ayaw kong kaawaan mo ko, Talia, dahil hindi yan ang kailangan ko. Dahan-dahan siyang pumihit paharap kay Jeremy. Sir, I need you to understand me, to take care of me. Seryosong sabi nito na hindi niya mabakasan ng pagbibiro. Nung una nakaramdam ako ng awa sa'yo, dahil alam kong hirap na pinagdaanan mo pero ngayon, alam mo kung kanino na ako naaawa. Sa sarili ko, malungkot na niyang sabi. Dahan-dahang humarap sa kanya si Jeremy. Walang emosyon ang mukha nito. Talia, can you love me again? Seryosong nito. Na nagpalaglag sa panga niya. Anong sinabi mo, Sir Jeremy? Gusto kong mahalin mo ulit ako, Talia. Paglilinaw nito. Kumunot ang noon niya. Gusto niya matawa sa sinabi nito pero hindi niya magawa. Sa tingin mo ako pa rin ang Taliyang kilala mo noon? Sorry, Sir Jeremy. Pero hindi na kita kayang mahalin pa dahil ikakasal na kami ni Alex. Mahal ko siya at kung ginagawa mo lang ito para makaganti sa akin. I'm sorry pero hindi na kita mamahalin ulit. Madiin niyang sabi. Naiinis siya kay Jeremy dahil sa tanong nito. Ganun ba kadali sa binatang sabihin yun? Bahagyang kumiling si Jeremy at suminghap. Mahal mo siya? Paano pagmamahal, Talia? Pagmamahal na dahilan dahil palagi siyang nandyan sa tabi mo? O pagmamahal na kagaya ng meron ka sa akin noon? Tanong nito, nanliit ang mga mata niya. Bakit? Sa tingin mo ba, ikaw lang kaya kong mahalin? Mahal ko si Alex, hindi dahil sa lahat ng ginawa niya sa akin, kung hindi dahil yun ang nararamdaman ko. Ngumiti at umiling. Hindi ako naniniwala, Talia. Dahil kung mahal mo siya, wala ka sa tabi ko ngayon. Sumeryosong mukha nito tumakbang palapit sa kanya. Mali ka, Sir Jeremy, dahil nandito ako para pagbayaran ng kasalanan ko at wala nang ibang dahilan pa, git niya. Paano ko sabihin ko ang pagmamahal mo sa akin ang magiging kabayaran ng kasalanan mo? No, Leah, hindi ka dapat maapektuhan sa sinabi ni Kuya Jeremy dahil nandito ka para pagbayaran ng kasalanan mo at hindi para ibalik ang nararamdaman mo noon. Paalala ni Talia sa kanyang sarili habang nakasandal sa likod ng pinto ng silid ni Jeremy. Pumikit siya ng mariin at napalunok. Ano ba kasi pinagsasabi ni Jeremy sa kanya? Anong gusto nito? Mahalin niya ulit ito? Paano magiging kabayaran yon sa kasalanan niya noon? Are you okay, Leah? Ay, pangit ka! Gulat niya sabi. Nagulat siya at alanganing napangiti. Sorry. Sorry, Hunter, nagulat lang ako, paliwanag niya. Kumunot ang noon nito at kapag kuway napangiti na rin. You seem so nervous. Okay ka lang ba? May ginawa ba sa'yo si Sir Jeremy para magkaganyan ka? O sisa nito? Ha? Wala, Hunter. I'm fine. I'm fine. Aniyang hininaan ang boses sa sinabi. Sige, mauna na ako sa'yo. Paalam niya. Nahihiya pa siyang ngumiti bago maglakad palayo sa binata. Napakibit balikat na lang ito't napanguso. Nakahinga siya ng maluwag nang makalayo siya doon. Bumalik na siya sa kanyang silid at pabagsak na humiga sa kama niya. Nagusot ang mukha niya at paimpit na sumigaw. Pakaramdam niya'y mababaliw siya sa pinakakita ni Jeremy sa kanya. Hindi niya maintindihan at mabasang naiisip nito. Anong gusto nitong gawin niya? Kinakabahan siya pero bakit hanggang ngayon nandun pa rin siya? Bumuntong hininga siya at hinarap ang kisame. Naalala niya si Alex. Gusto niya itong puntahan at makausap pero hindi niya alam kung paano. Hindi rin kasi nito sinasagot ang tawag niya. Maging ang mga text message niya. Kapag kuwa'y bumangon siya at kinuha ang cellphone na nasa side table. Sinubukan niyang tawagan si Alex pero hindi pa rin nito yon sinasagot. Alam niyang galit ito at nasaktan niya pero wala siyang magawa. Alex, I'm sorry. Hindi ko intensyong saktan ka kaya lang alam mong dahilan ko at maintindihan mo ko. Mahal kita at ikaw ng pinili ko kaya sana naman paniwalaan mo ko. I miss you, Alex. I love you. I'm sorry.
Aniya para mag-iwan ng voice message sa binata. Sumimangot siya. Nagigilty pa rin siya sa nagawa niya dahil obvious naman na mas pinanigan niya si Jeremy kaysa kay Alex. Bumuntong hininga siya at nagpa siyang tawagan ng kanyang mga magulang para kamustahin ang kanyang anak. Kumunot ang noo ni Talia nang pumasok siya sa silid ni Jeremy na wala ito doon. Kinaumagahan bit-bit ang almusal nito. Nasaan na kaya to? Luminga siya sa paligid. Kinabahan siya nang hindi ito makita. Paano kung sinubukan nitong lumabas at nahulog sa terrace? Nagsimula siyang mabahala. Nilapag niya sa lamesa ang tray at tiningnan ang terrace ng silid niya. Pero wala to doon. Nang akmang lalabas na siya na makarinig siya ng pagpatak ng tubig mula sa banyo. Napapikit siya at nasapong dibdib dahil sa relief na naramdaman. Napabuga siya ng hangin at napailing. Pabagsak siyang umupo sa sofa. Kinabahan siya doon Kapag kuway napatingin siya sa banyo at napakunot ang noo. Kaya na ni Jeremy pumunta ng banyo mag-isa? Sa huli kumibit-balikat na lang siya dahil baka napag-aralan na nito yun. Habang nasa ganun siyang posisyon, napapitlag siya na makarinig ng pagtunog ng cellphone. Lumingay siya at nakita yun sa kama ng binata. Nagtataka siyang tumayot nilapitan yun. Unregistered ang number. Hindi niya alam pero dahil dahan-dahan niya yung kinuha at sinagot. Hello? Bungad ng babae sa kabilang linya. Is this Jeremy? Hindi niya alam pero hindi siya nakasagot. Kaninang boses yon? Hindi naman yun kay Delia. Napanunok siya at hindi umiimik. Kapag kuway namatay na rin ang tawag, natulala siya. Hindi niya alam pero curious siya sa may-ari nun. Sa loob ng 7 taon na yon, nagkaroon ba ng girlfriend si Jeremy? Nang tingnan niya ang cellphone nito, nagulat siya na nakita ang nasa lock screen wallpaper ni Jeremy. Napaawang ang bibig niya. Base sa larawan, halatang matagal na yung kinuhanan. Picture yun ni Jeremy at ng isang babaeng hindi pamilyar sa kanya habang nakahalik ito sa pisngi ng binata. Eto ba ang girlfriend ni Jeremy ngayon? Sino siya? Hindi niya alam pero bakit nagulat siya at tila nadismaya sa nalaman? Sino nga kaya ang babaeng nakita ni Talia sa phone ni Jeremy? Ano kayang plano ni Jeremy? Bakit tila gusto niya makuhang muli ang pagmamahal ni Talia? Isa ba itong laro para sa binata para masira si Talia at Alex? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.